Sa ibang balita, isang dating state auditor ng Commission on Audit ang humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial. Humingi tayo ng update sa nagpapatuloy na paglilitis ngayong araw. Si Daniel Manalastas live mula sa Senado. Daniel? Yes, Nadj, bago nga yung update ko sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ngayong hapon ay kasama ko si Congressman Zia Alonto Adjong, ang House Prosecution Spokesperson. Magandang hapon po, Kong Zia. Magandang hapon. Okay. Kong, ano po ang assessment niyo so far sa pagharap nito ni Mr. Roderick Wamil ngayong araw na testigo po ngayon ng prosecution team? Una, na patunayan na natin na yung pondo na 125 million doon sa last quarter of 2022 ay under the direct supervision and control of the Vice President. Siyang nakapirma, ibig sabihin, siya yung merong obligasyon o siya yung mismong may control dito so paano ito igamitin, no? So nakita rin natin na yung mga liquidation reports, yung mga accomplishment reports, even yung pag-liquidate nila doon sa confidential funds kung saan hindi naka-indicate yung mga specific na programa ayon sa ating naging testigo ay violative na ito at hindi na-allow, hindi pinapayagan ng joint circular na kung saan ito yung nag-go-govern sa paggamit ng mga confidential funds. Pangatlo, na nalaman din natin na for more than 11 years of serving the COA, first time niya ito first time niya mag-audit ng confidential funds sa opisina ng Vice Presidente dahil yung mga previous na mga naging Vice Presidente ay wala silang confidential funds, no? Pati na rin yung mga predecessor nung panahon na naging secretary din, kalihim, si Vice President Sara Duterte sa Department of Education ay wala din silang mga confidential funds. So, kaya sinasabi niya, apart from the fact na yung mga disbursement, vouchers, yung mga accomplishment reports, pati na rin yung pag-liquidate ng mga liquidation documents ng confidential funds, marami dito ay hindi tugma doon sa joint circular. Which only goes to say na yung pag-encash ng 125 million na dali-dalian, na-establish na natin last week na sobrang bilis ng pag-encash. Ito yung ginamit pa yung trolley kasi hindi kayang dalhin ng isang tao sa sobrang bigat, ay ganun din kabilis yung paggasta at paggamit. Which it's unusual dahil supposedly yung last quarter confidential funds would cover 3 months. Pero officially, naging parte na ng record ng korte na ito'y ginasta sa 10 isang araw, no? 11 days ng paggasta. So, these are the things na na-establish natin, yung mga documents na kanina lang ay bago may pakita, may presenta sa korte, ay na-stipulate na rin ng defense, no? Ibig sabihin, common exhibit ito sa depensa. Pero sir, na-reach naman ba ng prosecution yung goal? Kasi kanina binanggit ni Mr. Wamil na yung mga pwede lang paggastusan po ng confidential funds, lumalabas kanina parang pati doon sa medical expenses. Yeah, oo. So yung isa pa yun, yung mga pagbayad ng informant, no? Ibig sabihin, yung purchase of information or reward ay ginamit ay mga gamot. Bawal yun. Hindi yun naaayon sa Gen Circular. So 40 million. Imagine mo 40 million ang ginamit allegedly used to purchase medicine para yun ang pambayad sa mga informant. Kaya yung ordinaryong mamamayan natin ngayon ay nagtataka, teka lang, kung informant mo ito, asset mo to, ibig sabihin ba kailangan nila ng gamot kasi mga asset mo, informant mo ay nagkakasakit, di ba? Which by the way, apart from that kind of observation that our common people reach, this is also a direct violation of the joint circular. Okay. Kung sino pa yung mga witness na inaasang iharap po ngayong araw? So ngayong araw nakatutok tayo kay Mr. Wamil, being a former ICFAO director. Siya pala yung mismong nag-liquidate. Siya mismong nag-liquidate at siya yung nag-recommend, siya yung naglabas ng AOM
that actually triggers the notice of suspension and eventually the disallowance of the utilization of these funds, no, base doon sa sinubmit ng mga documentary documentary reports ng Vice President. So ngayong araw na to, dahil nga medyo may yung oras din kasi I think at 2 o'clock magkakaroon na tayo ng suspension, and so mukhang inaasahan lang natin ngayong araw ay si Mr. Wamil ang magtitistigo. Meron pa ba mga pasabog po sa mga susunod? Antayin na lang natin. Maraming pasabog yan. Okay, yun lamang po. At maraming salamat po, Congressman Zia Alonto Adjong. At yun muna ang pinakauling update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Nudge.